that you are righteous in Him. 100%. Ngayon, may mga nagko-question sa atin, this is a dangerous teaching kasi when you tell someone that he or she is already righteous, baka aabusuhin niya, baka gagawa na siya ng kasalanan kasi hindi naman mawawala ang righteousness sa kanya. No, church, the Bible says, those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life. Romans 5:17. You reign in life. You rule over sin, you dominate over sickness or disease. You reign. Pag ikaw ang nag-reign, hindi pwedeng mag-reign sa iyo ang kasalanan. Hindi po pwedeng mag-reign ng curse. Hindi mo pwedeng mag-reign sa iyo ang punishment because you reign over these things in Christ Jesus because you have the gift of righteousness. Wag kang magkaroon ng doubt doon. Thank you, Lord God. Every time you wake up, thank you, Lord God, for I am the righteousness of God in Christ Jesus. Every time, sometimes, nadadala ka ng mga challenges, alam mo, ang isang pwede mong gawin that is this so very powerful, i-confess mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Minsan nagkakaroon ka ng, nadadala ka ng lungkot, nadadala ka ng fear or worry, i-confess mo yun. I tell you, right away mawawala yung fear, yung worry, yung sadness sa puso mo. Sabihin mo lang, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. There's power in confession. And that is the right confession that you can do. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sabihin natin, I am the righteousness of God in Christ Jesus. One more time. I am the righteousness of God in Christ Jesus. For the last time, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sino ka? You are the righteousness of God in Christ Jesus. Every time God looks at you, He sees you righteous. Amen. Walang nakikitang bahid na karumihan ang Diyos sa iyo. You are righteous. We have peace with God. You know what peace means? We have reconciliation. Before we were God's enemies. When we were not yet Christians or hindi pa natin tinanggap si Jesus. When in that time na hindi pa natin tinanggap si Jesus, the Bible tells us that we were God's enemies. In what way? Yung kalaban ng Diyos nasa atin, yung sin. Kaya naging kaaway tayo ng Diyos. Yun ang sabi ng Bible. Kaya yung parusa minsan ay bumabagsak sa atin because we were God's enemies. But you know what? When Christ Jesus died on the cross, lahat ng galit ng Diyos sa tao, lahat ng kasalanan na nasa iyo, hindi ka pa tao that time. Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa nagkakasala. Definitely, kasi wala ka pa. Pero lahat ng yun, inabsorb na ni Jesus doon sa cross, sa kanyang katawan. He who knew no sin became sin for us. Wala siyang kasalanan. Minsan hindi nagkasala. Pero nung nasa cross si Jesus, lahat ng kasalanan ng mundo, yung nakaraan, yung kasalukuyan, yung mga parating, lahat ng kasalanan ng mundo, inabsorb ng kanyang katawan at yun ang nagdala sa kanya doon sa cross. At nang bumaba yung judgment from heaven, that is the judgment for sins. And the Bible tells us that because of sin, nagkaroon ng curse, so lahat ng judgment from heaven bumaba kay Jesus Christ. Kaya sinabi ni Jesus, My God, why have you forsaken me? Kasi that time, si Jesus ang tumayo sa posisyon natin at hindi siya pwedeng tingnan ng kanyang ama kasi siya yung nandun bilang kasalanan as if tumalikod ang kanyang ama sa kanya. At because Jesus was on our position as sinners, hindi niya pwedeng tawaging ama ang Diyos. Kaya ang sabi niya, My God. For the very first time, tinawag ni Jesus na My God ang kanyang ama. Why? Kasi that time, siya yung nasa posisyon natin. Jesus called God His God. My God, why have you forsaken me? Dahil kinuha niya yung posisyon mo para yung posisyon natin, posisyon ni Jesus maibigay sa atin. Yung posisyon mo bilang makasalanan, kinuha ni Jesus para yung posisyon niya bilang righteous, mapunta sa iyo. Yun ang tawag nating divine exchange. Nagkapalitan. At nangyari yan doon sa cross. That's why today we can boldly say, My Father, My Father. Hindi lang natin tinatawag siyang My God, My God.
God is our Father. Amen? He is our daddy. He is our Abba Father. It speaks of intimacy. Now we can boldly say, my Father, why have you so blessed me? It's because of what you do? No, it's because of what Christ has done. That's why kapag tinitignan ka ng Ama, hindi naman ang mukha mo ang pinagmamasdan niya. Ang pinagmamasdan niya, alam mo sino? Yung Jesus na nasa iyo. Christ is in you. Amen? Christ lives in you. Kapag tumingin ang Diyos sa iyo, hindi yung itsura mo. Yung Jesus na nasa iyo. And God loves His Son so much. That's why, dahil mahal niya ang kanyang anak at siya'y nasa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos katulad ng pagmamahal niya sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Palakpakan natin si God. Come on. Kaya, huwag tayo maging self-conscious. Maging Christ-conscious tayo. He is in us. Pag tinignan ka ng Lord, as if walang mali sa'yo. Ang tao ang lakas mag-condemn. Ang tao nagkamali ka lang ng konti. Magiging mali na yung image sa'yo, i-condemn ka na, i-down ka na. Lalayo na sa'yo. Yun ang mindset ng tao. Pero si God, hindi natin siya katulad. Thank God. Kasi pag tuningnan tayo ng Diyos, as if hindi ka nagkasala, isasabihin ka agad ng Diyos, my son, your sins are forgiven. Do you believe that your past, your present, and your future sins are already forgiven by God because of Jesus? Wala nang kasalanang hindi pinatawad. Kasi wala na rin mamamatay sa cross para magbayad sa kasalanan natin. Wala na. Minsan lang nangyari yun. Once and for all. So kaya naghihintay ka na mayroon pang mamamatay sa cross para patawarin ka. Wala na. Mayroon nang namatay sa cross para sa kasalanan mo. Si Jesus Christ. Nag-iisa lang yon. He is the perfect and the final offering of God for our sins. Kaya ang dapat lang talagang tanggapin ng tao, he or she is forgiven. Hindi ka kailangan mag-sacrifice, hindi ka kailangan mag-penitence, o ano mga gagawin mga penance kay God para ikaw ipatawarin. No. Hindi kailangan yung mga sacrifices mo. Tandaan mo, because of Jesus Christ, by His grace, we are forgiven, we are made righteous, and we have peace with God. Yung other word ng peace dito, strong word, is shalom. Pag sinabing shalom, hindi lang yung peace in heart, in our hearts. Wholeness yun, kasama yung health. Health, yung prosperity. Kasama yung relationally, yung family. So, wholeness. Kaya nga, mayroon tayong peace with God. Mayroon tayong peace with God and mayroon tayong peace in our hearts. Hindi tayo kaaway ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. At mayroon tayong peace in our hearts. May shalom tayo in our hearts. Yung peace in our hearts, kahit anong sitwasyon sa paligid natin, nararamdaman natin yung peace of mind. Hindi tayo nadadala ng sitwasyon sa paligid natin. Payapa ang ating mga puso. Kahit anong marinig natin, mga bad news, mga threat sa buhay natin, meron tayong peace of mind. You know why? Kasi alam natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kahit anong mangyari sa mundong ito, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Nasa iyo ang pabor ng Diyos. Priority ka ng Diyos. Hallelujah. So, yun yung ilalagay natin sa kaisipan na sinasabi ng Bible. It is through our Lord Jesus Christ. All because of Jesus. Not because of TLBY. Hindi dahil sinabi ko. It is because of Jesus. Kahit paikot-ikot na basahin mo ang Bible, the Gospel. Actually, the Bible is not the Gospel, by the way. Kasi sinasabi nila, babasahin ko yung Gospel. No. Gospel is good news about Jesus. And Matthew, Mark, Luke, John is not the Gospel. Sa mga nag-aaral ng Bible dito, sinasabi ng iba, the gospel, Matthew, Mark, Luke, John. No, Matthew, Mark, Luke, John are not the gospel, or is not the gospel. Ang gospel is what? The good news about Jesus. The good news. No bad news in the gospel. Kaya sa book of Matthew, Mark, Luke, John, sa panahon ni Jesus Christ na nangaral siya, may mga bad news din nangyari noon. May mga pinagalitan si Jesus, right? Pinagtutumba niya yung mga nando sa temple. So, may mga bad news. In fact, si Jesus pinatay, no? In the book of Matthew, Mark, Luke, nakasaad doon. Yung good news nagsimula after the cross. Kaya yung good news, yung gospel, nagsimula after the cross. Are you with me, church? So, yung sinasabi ko lagi sa inyo, the dividing line is the cross. Old Testament, then the cross, then New Testament. So, before, yung mga tao nabubuhay sa Old Testament, that is law. Conditions by good works.
When you do this, you will get this. When you do that, you will get that. Do good, get good. Do bad, get bad. So it's all by your works, by your efforts. God is going to bless you if you're going to do this, if you're going to obey His commandments. But if you disobey, He will punish you. It's all by your efforts, by good works. Taong gumagawa. But when Christ came, He died on the cross, naghiwalay na yung old at saka new. Yung dividing line, yung naghahati ay ang cross. Sa cross, nang inabsorb ni Jesus lahat ng mga naging kasalanan natin sa law, kinuha ng katawan niya, forgiven. Then pag-resurrect niya, binigay yung grace. Pagkapasok sa grace, hindi na by condition. Hindi ka i-bless ni God if you do this. Hindi ka i-bless ni God if you fully obey the law. No. God has already blessed you because of Jesus Christ. Not because you follow the law. Not because you obey the law. Walang kinalaman yung obedience mo sa law. Ang obedience na tinatawag natin ay obedience of Jesus Christ. Kaya under grace, you don't need to perform for you to be blessed by God. All you need to do is just rest and just believe that Jesus has already transferred His blessings to you. The blessing from heaven. Can you say amen? So, wag mo nang balikan yung law. Kaya hindi po pwede sa atin, sa TLBY, we always preach, wag mong imimix yung grace at saka yung law. Hindi po pwedeng you are saved by grace through faith, has nothing to do with your good works. Tapos sasabihin ng ibang mga preachers, but be careful, kapag hindi mo ginawa ito, hindi mo ginawa yun, hindi mo sinunod to, hindi mo sinunod to, baka dumating si Jesus, hindi ka ligtas. Kaya ay nakaka-fear yung isip ng tao. Sasabihin na, o nga no, tatanungin mo ang Kristiyano, are you saved? Yeah, pero hindi ako sure kung pag dumating si Jesus, save ako. O see? Nagkaroon ka ng doubt. Why? Minix mo kasi yung new at saka yung old. Pero ng salvation, yung righteousness mo, everything that you have now in Christ, walang kinalaman yung gawa. It's all by grace. I repeat, it's all by grace. Ang merong kinalaman dyan yung ginawa ni Jesus. Amen? It is not about your D.O. D.O. that's do. It's about His done. D-O-E-N. It is done. Amen? Kaya ang sarap mabuhay sa grace ngayon. Nasa grace ka, nakasentro ang isip mo, hindi sa gagawin mo. Nakasentro ang isip mo sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya minemeditate mo yun, hindi kung ano yung gagawin mo, hindi kung ano yung ginagawa mo. Ang minemeditate ng isip mo, alam mo ano, sino? Si Jesus Christ. Kahit nasa trabaho ka, sa loob ng bahay, ang minemeditate ng isip mo, si Jesus Christ. Kasi nakarest ka sa Kanya. It's all because of Him. It's all by Him. It's all for Him. Hallelujah! Kaya hindi ako blessed dahil nagpe-perform ako ng maayos. No, blessed ako dahil alam ko, nasa akin si Jesus. And as Jesus is, so are we in this world. Love na love ba ng Ama ang Kanyang anak? Kung gaano kamahal ng Ama si Jesus, ganyan ka din. Pinagpapala ba ng Diyos Ama ang Kanyang anak na si Jesus? Kung gaano siya pinagpapala, ganyan ka din. Malakas ba't malusog si Jesus sa Kanyang pangangatawan? Ganyan ka din kung paano si Jesus. Amen. Hallelujah. For as Jesus is, so are we in this world. Church, you have to open your mind in this teaching. Huwag tayong padala sa mga nakagisnan ko, ito yung tinuro sa amin, nakagisnan lang natin yan. Kaya nga sabi ko, paano kung nakagisnan natin, itong bansa natin is Muslim country. Eh di mga Muslim tayo ngayon. Eh nakagisnan natin kung ano sinabi ng nanay ko, kung sinabi ng nanay ko, dun kami. Pero hindi mo na pinag-aralang maigi kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, minsan sa mga nakakausap ko, ang tapang nating depensahan ang nakagisnan turo. Pero pag tinanong ka sa Bible, ano bang, wala kang alam. Sasabihin natin, hindi kasi yun ang tinuro sa amin. Kasi yun narinig namin. Pero hindi mo alam, right? So, it's about time for us to open our mind in this gospel. This is the good news of our Lord Jesus Christ. Ang maganda rito, walang bad news. Kaya hindi good news, tas lagyan ng bad news. Ang good news, pag nilagyan mo ng bad news, magiging virus pa rin yan. Mag-create ng poison. Amen? Everything is good news. Everything is good news. Kaya sa buhay natin, everything is good news. Kahit ang mga nangyari hindi good, is still good news pa rin yan. Because our God is a good God. And He is good forever. Hallelujah! So, basahin natin sa
TPT, the Passion Translation. Ito, in-expound ng the Passion Translation. Yung verse 1 pa lang, ha? Our faith in Jesus transfers, look at that. Our faith in Jesus transfers God's righteousness to us. Ano na-transfer sa atin? Yung righteousness ni God. Kanino na-transfer? Bakit na-transfer? Because of your faith in Jesus. Not because of your good works. Not because of your faith in the church. Not because of your faith in the religion. Because of your faith in Jesus, God's transferred His righteousness to us. So, ang katuwiran ng Diyos, is it perfect? Perfect ba ang katuwiran ng Diyos? Ang katuwiran niya perfect, tinransfer sa'yo. Lahat na nasa Kanya, yung katuwiran ng Diyos, magsabi ng Amen. That's why I am the righteousness of God in Christ Jesus. And He now declares us what? Flawless! Hallelujah! Woo! Sabi mo sa katabi mo, you look flawless today. Pag sinabing flawless, wala tayong pinag-uusapang wrinkles, wala tayong pinag-uusapang mga acne dyan, wala tayong pinag-uusapang mga belly fats, mga love handles, wala tayong pinag-uusapan gray hair, white hair, o ano pa mang itsura natin. Pag sinabi ng Lord flawless, that's it. You are flawless. Walang anumang blemish, walang spots. You are perfect in the sight of God as if ni kakaunti, walang anumang bahid na kadumihan sa'yo sa harap ng Diyos. Kaya pag tinignan ka ng Lord, ang ganda ng anak ko, ang gwapo ng anak ko. Kasi sa harap niya, flawless ka. Perfect ka sa kanyang harapan. Because of Jesus. Amen! Hallelujah! It's all because of Jesus. He declares you flawless in His eyes. What about, Bishop, I like that. What about in the eyes of my husband? Am I flawless? In the sight of my wife, am I flawless? Tanungin mo siya, hindi ko alam. Pero ako ito lang masasabi ko. Kahit hindi man flawless ang tingin niya sa'yo, it doesn't matter. Ang mahalaga sa harap ng Diyos, lagi akong flawless sa Kanya. Lagi akong perfect kay God. Lagi akong cute kay God. Because of Jesus Christ. So, minsan, yung mga asawa kasi nagda-doubt din yan eh. Sino dito, minsan may doubt ka sa asawa mo? Ah, okay. Uy, sino kaya ka-chat nito? Sino kaya ka-text nito? So, sometimes nagkakaroon tayo ng doubt. Asawa mo na yan, ha? Mga magulang sa mga anak. Pero si God hindi. We are always flawless in His eyes. Amen? Hallelujah. Napakasarap isipin, pagkagising mo pa lang, tinitingnan ka ng Diyos na napakaganda mo sa Kanyang harapan. Alam mo yun, yung parang pagkasilang na bata, yung pagkatingin mo sa bata, ang cute-cute ng batang ito. Nung lumaki na, ikaw ba yung batang cute noon? Parang, nagbago yung itsura mo na, oh. Diba? Kasi ang bata, kahit anong itsura niyan, cute yan. Hindi mo titingnan yung panguna mo eh. Parang hindi siya kailong ng nanay yata. O, kuha sa lolo. Siyang siya. Hindi naman pinag-uusapan eh. Pag ang bata, labas yan, lahat masaya, di ba? Ang cute niyo, tingnan mo yung ilong niya, tingnan mo. Bisa nga ako, nakita ko yung mga parents ko, noon, pag may mga baby, tingnan mo ang ilong niya, ang tangos ng ilong. Pero pag tinito, hindi mo matangos eh. Ang cute-cute nga, ang puti-puti. Hindi naman maputi eh. Pero ginagawa lang cute kasi nga ang baby, flawless. So sa harap ni God, pagkagising natin, ganyan ang tingin na kaagad ni God sa'yo. Flawless ka. Cute na cute ka. Gwapo ka, maganda ka sa kanyang harapan, perfect ka. Hindi ba masarap alamin yon? Di ba masarap magtrabaho sa buong maghapon na alam mo, tinitingnan ka ng ating Diyos Ama na nasa langit, na wala kang anumang kasalanan, karumihan sa kanyang harapan, tuwang-tuwa siya, pinagmamasdan ka. Di ba masarap magtrabaho maghapon? Very inspiring, right? O so, sino hindi gaganahin ngayon sa trabaho? Sinong hindi i-bless ng Lord sa ginagawa niya kung ganyan siya sa pakiramdam? And that is who we are in Christ. Now, ang sabi nito, this means we can now enjoy true and lasting peace with God. Are you enjoying it? That is not true, that's not only true, but lasting peace. Ang peace hindi nakabase sa circumstance, sabi ko nga kanina. Kahit anong sitwasyon,
You are peaceful. All because of what our Lord Jesus, the Anointed One, has done for us. Tuloy natin verse 2. Basahin verse 2 in New King James Version.